dahil pwede na i-transfer yung ating punlang talong ay nagpa-rotor na ako para makatanim na bukas. Dahil hindi pwede magtrabaho si Carla, ayan, nagpararo muna tayo. Nahapunan at hindi nakainitan, ayan, binunutan namin yung amin punla para may transfer na at maitanim. Para mapabilis yung pagtatanim, meron ho nagkakalat, meron ho nagtatanim. 6,200 naman ho yung akin na ilabas para ngayon araw sa talong. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Ngayon araw ay magpaparotor na ako para makapagtanim na ako bukas. Nagtimpla muna ako ng kape para makahigop ng masarap na itim na kape. Ay, nag-i-start na po sila mag-rotor o mag-traktora ng lupa. Kaso laang ay malapit nang maubos yung gasolina, kaya ayan ho si Itay, bibili muna ng gas. Medyo tumatagal na ang araw mga katrops at hindi pa ako nakakatanim. Kaya ayan, akin na munang pinarotor para makasugal muna tayo. Tingin ko naman ay hindi na siguro aangat ng sobra yung tubig. Kaya ayan, susugal na tayo. November 28 nung kami nagpunla. At ngayon lang mapapatanim, December 5. Higit sa buwan na din ho yung atin punla. At nandyan na ho si Tay at nakabili na ho ng gasolina para maisali na diyan sa traktora at makapag-start na ulit mag-rotor. Yan hong drama itatali do sa itaas o sa may bubungan ng traktora. Gagamitan ho siya ng pump para masalinan ng gas yung traktora. Nang makainom na yung traktora, ayan, larga na ulit. Ratratan na mag-rotor. Nasa 1 hectare din huyang tataniman natin ng talong. Titignan ko kung kakasya yung punla naming talong. Bali, isang lata ho yung aming punla. Tingin ko nga'y kukulang. Pero okay lang yan, isang lata naman yung tanim. Ayoko na magdagdag ng pangalawa, baka di ko na kayanin. Okay lang sana kung ikaw yung idadagdag ko sa aking buhay. Abay, kayang-kaya. Ay, pero lang Di niyo sa probinsya namin mga katrops at nandito ka sa farm, may kasarap talaga magkape. Kaya mapapailang kape ka talagang itim diyan. Araw-araw pang ang kalalakas ng hangin. Tapos nung December ay halos umuulan maghapon, umaambon, kumukulimlim. Ngayon lang ho ay nag-aaraw na. At dahil tama na naman ho sa laki yung ating punla, kaya yan sakto ay basa pa yung lupa kaya makakapagtanim tayo bukas. Pag kasi galing sa punla yung amin tinatanim, kailangan basa yung lupa para maganda ho at mabuhay lahat ng ating itatanim. Kaya ito na ho yung start ng ating pagtatanim ng talong. Sa mga nagtatanong pala diyan kung anong tanim kong talong o yung pinunla ko nung nakaraan, bali Calixto ho yung kanyang variety. Kaya simula bukas ay mag-aantay na tayo ng mga ilang buwan bago makaharvest. Natapos ng rotorin yung lupa, kinabukasan ay magpapaararo na naman tayo, magpapairas. At dahil bagong anak pala si Carla ay hindi ho siya pwedeng gamitin sa pagtatrabahong bukid. Baka kasi mabinat, kailangan ho niya magpahingalaang muna. Nagpakitang hilos pa nga yung kalabaw sa paglahod. Kaya bumayad muna tayo na mag-aararo kasi si Carla ay hindi pa pwede magtrabaho. Kanya muna nga alagaan yung kanyang anak na si Kaloy. Umaga pala ay nagpairas na kami dahil mamayang hapon naman kami. Pag nga kami nagtatanim galing punla ay hindi kami nagtatanim ng umaga kasi napakainit na yun ay malalantala yung mga punla. Kaya hapon kami nagtatanim pagka hindi na mainit. Dahil kulimlim naman ay mag-i-start kami ng alauna. Kung kulimlim naman ho sa umaga ay pwede rin hong itanim pero hindi kami sumagal. Sa hapon na kami sumugal. Alas 12 ng tanghali ay nagumpisa na kami magbunot ng mga punla. Akin muna siyang dinidiligan o binabasa para pagbunot ay hindi ho masisira yung kanyang ugat. Pag di kasi binasa yan at kinuha mo yung punla ay mabubunot at maiiwan yung ugat ay masasayang lang yung talong. Yung mga binubunot naming talong ay nilalagay namin sa timba tapos ikakalat namin iyan mamaya sa iras. Dahil alauna pa magdadatingan yung mga magtatanim. Ayan, ako'y muna yung magtatanim ng sili, kamatis. Kaya akin ang binasa yung kamatis para may transfer ko na sa akin pagtatamnan. Gadaagwat ho ng kamalatis ay isang hakbang o isang lakad ko. Pagkatapos maikalat, yan, tatanim na natin. Sa pagtatim ho ng ginagawa ko diyan sa kamalatis ay nakahiga. Yun ho kasi kanyang sanga o yung puno ay mag-uugat pa yan. Pag po pahiga ang pagtatanim niya, mas titibay ho sa hangin yung kamalatis. Akin din huhukayin yung lupa hanggang doon sa dulo sa pinag-araruhan at matigas na lupa. Tapos akin hong ididikit doon yung kanyang ugat. Sabay akin tatabunan ng pinong lupa. Akin na hong natapos itanim yung kamalatis. Tapos na din magkalat nung aming binunot kanina ng talong. Dumating na din ho sila inay at kuya. Sunod naman ho ng aming itatanim ay bell pepper. Sa bell pepper naman ho ay medyo may pagkakadikit-dikit ho yung bawat agwat ng kanyang puno. Sa siling panigang
Gang at si Siling Ilabview. Isang hakbang ho, isang lakad, paparehas ho ng talong yung kanyang agwat ng bawat puno. Tumatanim na din sila inay, itay at saka si kuya. Pagdating naman sa sili sa pagtatanim ay gayon din. Uhukay ako hanggang doon sa matigas na lupa, sabay didikpiin ko ho yung ugat doon sa matigas na lupa, sabay tatabunan ko ng pinong lupa. Kung sa kamatis, pahiga ho yung aming pagtatanim. Diyan naman ho sa sili, talong ay nakatayo na. Maya laang ay dumating na yung mga magtatanim natin ng talong. Kaya ayan, lumipat na kami sa talong para makapag-umpisa na. Sila ho yung magtatanim ng talong, tapos kami naman ho yung magkakalat ng mga punla. Mas mabilis ho kasi ang trabaho ang pagtatanim. Pag mayroong kang tagakalat, may tagatanim, bukod-bukod ka ng gawa. Medyo mahirapan ka pa kasi pag ikaw pa yung magkakalat at ikaw pa yung magtatanim. Alauna na ho, nag-umpisa kami magtanim ng talong. Pagkahaw na uhubos na yung laman ng timba ng punla, pupunta naman ho doon sa punlaan para makapagbunot ulit ng panibago. Hindi kasi namin binubunot agad-agad. Nang bigla ang lahat kasi malalanta iyan, sayang pag nalanta baka hindi mabuhay. Para mas mabilis, ang sabi ko ay ako na yung magbubunot ng talong, tapos sila na lang yung kukuha din para pagpunta ay bunot na, hindi yung magbubunot pa lang ulit sila. Dahil napagod na, magmimerienda muna kami para may lakas. Tinapay lang sa akin sa kaho kape para naman maibalik yung lakas na nawala kanina. Na makapagmerienda na, balik ulit sa trabaho, magkakalat ulit kami ng talong. Sila inay at kuya yung nagkakalat ho ng talong, bali ako ay tumulong na ho sa pagtatanim. Si itay ay nagtatanim na din para mas mapabilis na din. Para hindi abutin ng dilim, ay mahirap kasi pag aabutin ka ng dilim sa pagtatanim. Pagtatanim ko ng talong, same ho siya nung sa sili. Patayo ho yung aking ginagawa. Ay panigurado mamaya ay kahap din ang kamay ko, niregawa ho nung balat sa may kuko. Ay aangat, sabay hatakin mo ay hap. Pero okay lang yan. Pagod man tayo ngayon, mamaya syempre magpapahinga tayo. Tatambay tayo doon sa kubo, tapos sabay magkakape. Yan, ganyan kasi talaga ako. Pag talaga napapagod ng sobra, ay kailangan magpahinga. Ay, nagpandaw pa ako kanina. Nakahuli ako ng 5 pirasong tilapia. Yun nga lang, ay talaga pawis malala. Gawa ng dibay kagabi ay lumakas ang hangin, ay sobrang lakas. Ay, ang nangyari, yung daan namin ng bangka ay nagsara. Kaya ayun, ay pandapawis. Pagkatapos magtanim, babayaran na natin yung mga magtatanim, yung nag-araro at saka ho yung nagroto. 3,500 doon sa nagroto. 2,000 naman ho para doon sa nagtanim. At 700 pesos naman para doon sa nag-iras o sa nag-araro kanina. Total ho ng binayaran natin ngayon para diyan sa atin talong ay 6,200. Kaya update ko na lang ho kayo sa mga susunod na araw para sa atin talong. Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love, love!